Ito po, pakinggan po ninyo mga kababayan, itong naging banat ni Attorney Salvador Paulo Panilo, lead counsel po ni BP Sara. May banat po siya dito kay Tito Soto. Okay, pakinggan po ninyo at talagang matatawa po kayo dito mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Inapprove yung minutes of the session prior. So para sa kanila, ang posisyon nila is valid na yung pag-elect nila ng presiding officer. Pero it doesn't really matter kasi kahit na-approve na yung rules na yan, kung labag yan sa konstitusyon, kahit 24 pang mag-approve dyan, unconstitutional yan. Opo. At if ever po, nakikita niyo po ba na medyo mangangamote si Senador Win Gatchalian kung siya, halimbawa, ibabalik sa kanya yung pag-preside attorney, ano nakikita niyo po? Oo kasi medyo unfair to have unfair for him and unfair to the parties to have a non-lawyer preside over the impeachment. Kasi nakita nyo naman, napaka-technical ng objections. Imagine nyo kung non-lawyer, kahit hindi naman si Senator Gatchalian Imagine nyo, kunyari, hindi napalitan si Senator Tito Soto. Imagine nyo siya ang mag-preside sa impeachment court. Yun nga. Hindi ba magiging katawa-tawa yung proceedings kung gano'n? Oh, di ba? Ito, matindi po ang Tuta Soto. Parang sinuswerte ka pa yata kasi kung hindi ka napalitan, ikaw yung mag-preside sa impeachment, hindi ka abogado, wala kang legal background, magiging katawa-tawa ang proceeding. O, di ba? Ito po yung sabi ni Attorney Salvador Paulo Panilo, mga kababayan. Ito po yung lead counsel ni BP Sara. Buti na lang. Tutas-tuto. Nakaligtas ka sa malaking kahihiyan. O, di ba? Kasi hindi po basta-basta, tama po mga kababayan. Yung prosecution, mga abogado, tapos dito sa defense sa mga abogado, tapos ang nakaupong presiding officer, walang alam. O, di ba? Paano tatakbo ng tama ang impeachment court kung komedyante ang nasa taas, mga kababayan? Nagtapos doon sa One Ball University. Oh, di ba? Kaya talagang maswerte itong si Tito Soto, mga kababayan. Buti na lang, swerte ka. Kaya ito, ang nalagay sa alanganin at sa kahihiyan ay itong si Gatchalian, mga kababayan. Nagmumukhang presiding officer. Sabi po ni Ma'am Amy Marcos. O, di ba? Kaya yan ang napala ninyo. Kasi gusto nyo na kayo. Gusto nyo na kayo lagi ang majority at sa inyo lagi ang Senate President. Kaya yan, kahihiyan ang inyong napapala. O, di ba? Tuloy pa po natin. Opo. Tingin ko masyado nilang masyadong matindi yung pag-iisip nila dito sa presiding officer na to. Kung ako ang advisor nila, 'di ba maganda yung pinakaunang suggestion nila was hindi presiding officer yung term kundi impeachment manager. Yun ang unang ginamit nilang termino So kung impeachment manager si Cheese Escudero, tapos ang Senate President, so ang magre-preside sa impeachment court ay si Senator Gatchalian. Pero kapag ang tanong ay legal, i-refer niya yung question kay Senator Cheese Escudero bilang impeachment manager, di wala nang problema. Pero pinilit kasi nila yung presiding officer Pero So, ang optics niyan, attorney, magiging katawa-tawa talaga sila kung meron. Mas maganda kasi ngayon, nakaupo si Senator Gatchalian, di siya nagsasalita. Diba? Tapos si Senator Cheese Escudero lang ang nagsasalita, nag-rule. At least, kapag ganun yung setup, i-refer niya, pagka legal yung tanong, edi may role si yung Senate President, may actual role. Pero sa tingin ko, parang either way, mas pangit yung optics, lalo na kung may pangarap si Senator Win sa mas mataas na posisyon. Kasi, ganyan pala, bakit inaasa, bakit hindi na lang si ano na lang ang gawin nilang
Senate President, which is ganyan din yung nabanggit ni ni Senador Robin Hood Padilla. Nakikita niyo po ba na miscalculate nila ang mga pangyayari? Hindi ko alam kung na-miscalculate nila. Hindi, ako, Admar, sa, diba, nakakailang taon na ba tayo? Pang-4 na taon na natin to sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi ko masasabi na marami silang miscalculation, pero pinapanindigan nila yung miscalculation nila. Yun ang nakakatakot. Kasi kahit nagkamali sila, ipipilit nila at habang tinotolerate ng taong bayan, itutulak nila. Kaya pag ini-interview nyo ako, palagi ko sinasabi, bantayan natin, di ba? Huwag nating papalagpasin. Kasi yun ang nangyayari. Yung mga batas, yung konstitusyon binabali, kung hindi tayo nakabantay, itutuloy lang nila kung anong gusto nila. Kaya, ayun. Ang pananaw ko dyan. Yan. Sa tingin ko po mga kababayan, ito po ay hindi na miscalculate ng majority. Ito po talaga ay pinilit po nila na si Gatchalian ang ilagay na SP, mga kababayan. Kasi itong si Gatchalian, ambisyoso din eh. gustong manguna sa Senado. Kaya yan, hindi niya alam na merong paparating na impeachment, o alam niya siguro, kaso hindi niya alam na hindi pala basta-basta kapag ikaw ang presiding officer sa impeachment. Okay? Tanggap lang ng tanggap. Kaya yan, pahiya. O, di ba? Kasi sa majority mga kababayan, ang nag-iisang abogado lang bukod kay Escudero, si Kiko Pangilinan lang. Si Kiko Pangilinan lang mga kababayan ang pinaka-qualified sa majority. O, di ba? Kasi siya lang ang abogado, may legal background, may alam. Kaso lang, sa tingin ko, inoffer ito kay Kiko Pangilinan, tapos hindi siguro tinanggap. Kasi matalino ito si Kiko. Hindi niya tinanggap kasi alam niya na sa kanyang sarili, hindi pa niya kaya. Kulang pa siya sa kaalaman. O, di ba? Kita naman po natin kapag merong debate sa Senado, talagang laging sunog itong si Kiko Pangilinan. O, di ba? Kaya siguro hindi niya tinanggap. Ang pinahamag nila itong si Gatchalian na ambisyoso. O. Kaya hindi po ito na miscalculate mga kababayan. Talagang wala po talaga silang makuhang iba na ilagay dyan. O, di ba? Kasi sa majority, sino? Lacson? Pulis? Wala, hindi abogado. Bam Aquino? Hindi abogado. Sino pa? Dito Lapid. Itong si Risa Ontiveros. Laging nagbabasa. Nagagaling-galingan lang. O, di ba? Tuta Soto. Graduate sa One Ball University. Lahat sila hindi qualified na mag-preside dyan sa impeachment. O. Kaharap mo puro abogado, prosecution, depensa, tapos ikaw nandyan sa taas, presiding officer ka, wala kang alam paano tatakbo ng maayos ang impeachment proceeding. Kung walang alam ang nanguna. Oh, ganun lang yan. Kaya kahihiyan, matinding kahihiyan ang kanilang sinapit mga kababayan. Ngayon, marami silang balak gagawin kahit hindi na tama, unconstitutional na, paglagay nila kay Escudero bilang presiding officer, questionable, kasi ang dapat po talaga yung si Gatchalian, ang kaso lang, naging presiding officer. Oh, katawa-tawa talaga. Kaya, yan, tingnan po natin sa bukas, sa araw ng bukas, impeachment uli. Tingnan natin kung anong mangyayari, mga kababayan, kasi umalma po sila sa sinabi ni Escudero na 16 yung threshold ng impeachment. 2/3 sa 24 na mga senador. Maraming pumalag at maraming nawindang bakit sinabi ni Escudero yon. O, diba? O, tingnan natin ang kanilang gagawin kasi merong balita-balita mga kababayan na 13 na sila ngayon sa majority tapos 3 na lang ang kulang na boto para makuha nila yung 2/3 na 16. Ang gagawin nila siguro ayon po sa mga kumakalat ay
meron na namang tatakutin mga kababayan, yung magkapatid na Bilyar at yung isa pa, si Bongo yata mga kababayan kung hindi ako nagkakamali. Okay? Yan po ay hindi naman confirm mga kababayan, pero tingnan po natin, baka magkakatotoo yan. Okay? Kaya abangan po.